Ang balita ay kakalabas lang ng mga pasabog na headline. Ngayong Biyernes, itinaas muli ng Israel ang alerto matapos paputukan ng Hezbollah ang hilagang Israel at pinaandar ang air defense sa Tehran. Si Donald Trump ay nagtaas ng tono laban sa Islamic Revolutionary Guard sa kipot ng Hormuz. Iniutos ang pagbaril para patayin. Ngayong Biyernes, ika-24 ng Abril, 2026 muling pumasok ang gitnang silangan sa isa na namang araw ng tensyon na may sentrong punto, ang tinatawag na tigil putukan. Nasa papel lang ito. Sa aktual na sitwasyon, patuloy ang apoy sa ilalim ng abo. Isa itong krisis na kumalat sa tatlong prente. Ang Israel, pinipilit ng Hezbollah sa Lebanon. Ang Iran, nakaalerto sa loob mismo ng kanilang kabisera, at ang Estados Unidos, hinigpitan ang pagbabantay sa dagat laban sa mga barkong konektado sa Tehran. Ikukuwento ko lahat yan, pero siguradong gusto mong mag-subscribe para updated ka. Impormasyon sa real time na may mataas na kalidad at kredibilidad. Musong Alves. Lalong uminit ang sitwasyon matapos ianunsyo ni Trump ang 3 linggong pagpapalawig ng tigil putukan sa pagitan ng Israel at Lebanon para bigyang daan ang negosasyon at bawasan ang tensyon sa hangganan. Halos kasabay nito, muling nagpaputok ng rocket ang Hezbollah papuntang hilagang Israel bilang tugon sa umano'y paglabag ng Israel. May bagong ulat na nagsasabing pinalawig ang tigil putukan pero nananatiling marupok dahil tuloy pa rin ang sagupaan sa Timog, Lebanon at mga pag-atake sa Israel. Ang pinakasensitibong punto ay hindi nag-iisa ang Hezbollah sa regional na labanan. Ang grupo ay sinusuportahan sa politika at militar ng rehimeng Iranian. Dahil sa ugnayang ito, bawat raketeng pinapaputok mula Lebanon ay dagdag sa presyon laban sa Israel at Estados Unidos. Sa ganitong konteksto, ang tigil putukan ay naging pansamantalang pahinga lang. Ginagamit ng bawat panig para sukatin ang lakas, subukan ng mga limitasyon at bumili ng oras. Dito nagkakaroon ng banggaan. Habang bukang bibig ng Washington ang negosasyon, patuloy namang nilalagay ng Tehran at mga kaalyado nito ang rehiyon sa palagiang banta. Sa hilaga ng Israel, muling pinaandar ang mga sirena at mga sistema ng depensa matapos ang panibagong pagpapaputok na iniugnay sa Hezbollah. Ayon sa grupo, nagpakawala sila ng mga rocket bilang tugon sa mga pag-atake ng Israel sa timog ng Lebanon. Samantala, ginagamit ng Hezbollah ang tigil putukan bilang panangga, umaatake kapag may tsansa at nag-aakusa kapag gumaganti ang kalaban. Ipinapakita ng ganitong sitwasyon na nananatiling delikado at mainit ang hangganan ng Israel at Lebanon kahit na sinusubukan ng diplomasya na ipakita na kontrolado ang lahat. Kasabay nito sa Iran, noong gabi ng Huwebes, ika-23 ng Abril, may mga ulat na na-activate ang mga depensang panghimpapawid sa Tehran. Iniulat ng Iranian agency MER na narinig ang mga depensa laban sa mga target na kaaway sa iba't ibang bahagi ng kabisera. May ulat din ng maliliit na drone at putok ng depensa sa kanduran ng lungsod. Itinanggi ng Israel na nagsasagawa sila ng mga pag-atake noong mga oras na iyon, ngunit nananatili ang pangunahing katotohanan. Nakaalerto ang kabisera ng Iran na nagpapakita ng isang rehimeng kinakabahan, puno ng pagdududa at pinipilit mula sa loob at labas. Mahalagang detalye ito. Ang Tehran, ang sentro at politikal na puso ng rehimen kapag na-activate ang mga depensang panghimpapawid sa kabisera. Kahit ipalabas ng Iran na pagsubok lang ito o tugon sa malilit na drone, ang mensaheng naiwan ay kahinaan. Ang Islamic Revolutionary Guard na matagal nang ipinapakita ang imahe ng lakas ay ngayon humaharap sa misteryosong mga drone. Ulat ng brownout, panloob na tensyon at takot sa bagong pag-atake. Hindi lang ito militar, kundi psikolohikan na problema para sa rehimen. Ito ang puntong nagpapabago sa bigat ng krisis. Ang Hormuz ay hindi basta-bastang ruta, ito ay ugat ng pandaigdigang enerhiya. Kapag nagbabantang Iran sa mga barko, naglalagay ng mga mina o gumagamit ng maliliit na bangka para gipitin ang trapiko. Hindi lang niya tinatakot ang Israel o Estados Unidos, tinatakot din niya ang kalakalan, supply, segurong pandagat, presyo ng enerhiya at katatagan ng iba't ibang bansa ng sabay-sabay. Dahil dito, matindi ang tugon ni Trump at hindi nagbago ang utos. Ang mga mamamayang Iranian ay nakatutok sa makinarya ng pamimilit ng Islamic Revolutionary Guard at dahil dito, lalo pang tumitindi ang tensyon. Tinutugunan ng Iran ito sa pamamagitan ng pagtaas ng presyon sa kipot ng Hormuz, pagsamsam ng mga barkong pangkargamento at pagsuporta sa mga armadong grupo.
Sumasagot ang Estados Unidos sa pamamagitan ng pagharang, inspeksyon, pagsamsam at direktang utos militar. Ang Israel naman ay naglalagay ng kanilang mga puwersa sa alerto at nagbababala na maaari nilang muling atakihin ang Iran kung makakatanggap sila ng pahintulot mula sa Washington. Sinabi ng Ministro ng Depensa ng Israel, Israel Katz, na handa silang muling simulan ang digmaan laban sa Iran. Na ang mga puwersa ng depensa ng Israel ay handa para sa depensa at pag-atake at naitakda na ang mga target. Ang pahayag na ito ni Katz ay isang mahalagang pangyayari. Ipinapakita nitong ang Israel ay turing ang tigil putukan bilang pansamantalang pahinga, hindi bilang pagtatapos ng labanan. At sa panahong yon, pinag-aaralan ng mga target, pinapalakas ang depensa at pinananatili ang kakayahan sa pag-atake para sa pamahalaang Israeli. Patuloy na sinusuportahan ng rehime ng Iran ang Hezbollah, binabantaan ang rutang pandagat at pinananatili ang aktibong estrukturang militar kaya maaring bumalik ang digmaan anumang oras. Sa Amerika, pinagsasabay ni Trump ang militar na pressure at negosasyon. Di raw siya nagmamadali gumawa ng masamang kasunduan sa Iran. Malinaw ba ang layunin ng posisyong ito? Pilitin ng Tehran na mamili kung susuko sa mahalagang usapin o haharap sa mas mahigpit na pagkubkob? Ang problema para sa rehime ng Iran ay paliit na ng paliit ang kanilang puwang para gumalaw. Kung pumayag silang makipagnegosasyon, magmumuka silang mahina sa mga radikal nilang taga-suporta. Kung tumanggi, mas tataas ang panganib ng pag-atake at lalala ang ekonomikong pag-iisa sa Lebanon. Pinipilit ng Hezbollah ang kanilang kwento ng paglaban, pero kabaliktaran ang nakikita sa totoong labanan. Ang bawat pag-atake sa Israel ay nagdudulot ng mas mabigat na ganti at nagpapahirap mapanatili ang tigil putukan. Umaasa ang grupo sa presyon, ngunit nilalagay rin nila sa panganib ang Lebanon. Ang mamamayang Lebanese ang nagbabayad ng mabigat na halaga ng isang armadong estruktura na mas sumusunod sa interes ng Tehran kaysa sa pangangailangan ng mismong Lebanon. Sa Israel, laging alerto ang sitwasyon. Ang hilagang teritoryo ay palaging nanganganib sa rocket, drone at pag-atake mula sa kabila ng hangganan. Kahit naiwasan ang pagkamatay dahil sa pagharang, malalim pa rin ang epekto. Nagsasara ang paaralan, nagmamadali ang pamilya sa silungan, humihinto ang normal na gawain ng lungsod at laging handa ang puwersa ng seguridad. Ang makabagong digmaan ay hindi lang kapag may tumamang misil, kundi pati kapag milyon-milyong tao ang napipilitang mamuhay sa ilalim ng mga sirena, kawalang katiyakan at sadyang pinalalalang takot. Delikado ang sitwasyon para sa rehime ng Iran dahil kumalat ang krisis sa dagat, may blokeyo at mahigpit na inspeksyon. Sa Lebanon, posibleng magdulot na mas matinding tugon ng Israel ang Hezbollah. Sa Tehran, naka-activate na ang mga depensa sa impapawid. Sa diplomasya, hindi nagmamadali si Trump. At sa larangang militar, sinasabi ng Israel na nakamarka ng kanilang mga target. Mabigat itong pasanin para sa rehimeng pilit nagpapakita ng pagkakaisa, ngunit patuloy na dumaranas ng matinding presyon. Sa huli, ipinapakita ng Biyernes na ito ang gitnang silangan na para nakakulong at alerto ang lahat. Sinusubukan ng Iran manakot sa dagat at suportahan ang mga armadong terorista. Pinaigti ng Estados Unidos ang pagkubkob sa utos na barilin at patayin at itigil ito. Ang tigil putukan na dapat magpakalma sa rehiyon ay naging tensyosong pahinga bago ang susunod na desisyon. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad. Milson Alves.